kumusta kayo? Ako po si Cara David at eto alam nyo, dala ko yung album nung pumunta kami ng anak ko sa Japan noong 2005. Pero alam nyo, nung nagpunta ako ng Japan, nanibago talaga ako sa kultura ng mga Japanese. Ibang-iba talaga sila sa mga Filipinos. Sinasabi ko ito kasi ngayong gabi may kinalaman sa Japan yung ating episode. May nakilala akong ilang mga OFWs na ang pangarap talaga nila ay maging entertainer sa Japan at ang iba sa kanila nakapag-Japan na talaga. Eto, pakinggan natin at panoorin ang kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng kanilang mga video diaries. Hi! Ako si Janine. Member ako ng first batch ng Sex Bomb sa Itbulaga sa Channel 7 noon. 500,000 pesos sa jackpot round ng meron na wala. Kaya nandito na sina Vic at Joey! Then, I decided to leave the group. Tapos, pumunta ako sa Japan. Years ago, talagang napakadali ng pera sa Japan. Every time nasasayaw kami, lumilipad talaga yung sinasabi nilang tip. Habang nagsasayaw ka, paramihan talaga kami ng tip. Nung sinabi sa akin na dati siyang sex bomb dancer, ang unang pumasok sa isip ko, parang sikat yung sex bomb dancer, so bakit kailangan mo pang mag-Japan? Hi! Sino si Janine? Ay, ikaw! Hi! Ako si Cara. Kumusta? Mabuti po. Sa sex bomb ka daw dati? Opo, yan po yung ulit. Ay, oo nga! Ito nga! Ano to? Parang apat? Apat lang po kasi kami nung nag-start ng sex bomb. Na-influensyahan lang din ako ng mga friends ko na mga galing na ng Japan. Timing naman na ang daddy ko from Kuwait, bumalik siya ng Pilipinas. Medyo nahirapan na kami sa pagpapaaral sa akin. Ayokong maranasan ng pamilya kong nahihirapan sila. Ano nang mga napundar mo dahil sa pagja-Japan? Nakabili na po ako ng bahay ko. Napatapos ko na po yung bahay ng mami daddy ko. Nung mabili ko tong bahay na to, that was the time na galing ako ng Japan at wala na akong plan na bumalik sa Japan, kaya nagpundar na ako ng sarili kong bahay. I didn't expect na ganun, makakagawa siya ng ganun, makakapagpagawa siya ng ganun kalaking bahay. Meron siyang 2 sasakyan, tapos talagang nakapagpundar talaga itong babaeng ito. Ito yung mga collection ko ng Hello Kitty. Mga nabili ko to sa Japan. Itong mga Hello Kitty na items na to. So, nilagay ko siya sa isang room. Of course, yung education ng anak ko, tapos education ng mga pamangkin ko. May 2 akong pamangkin kasi na ako yung nagpapaaral. Tapos, eto na, etong negosyo ko. Nag-put up ako ng grupo na naglo-local show sa mga show club dito sa Makati at sa Malate. Pero marami pa rin bang nag-aasam na mag-Japan? Ngayon, marami pa po. At nandito sila lahat sa Nandyan taas. sila. Halika, puntahan natin. Pagpasok ko doon sa loob ng studio, ewan ko siguro mga more than 20 people yung nakita ko na nagpa-practice. Seryoso sila. Pag makikita mo yung itsura nitong mga batang to, talagang pursigido talaga sila. Ay, Diyos ko. Walang mintis pa rin. Anong technique sa mga ganon? Paano pinapagaan yung katawan? Regarding naman dun sa career ko na pagsasayaw, hindi ko siya nami-miss kasi yun pa rin naman yung linya ng pinasok ko. Nandiyan ako nakatutok, nagko-correct ng tama.
Tap away. Turn. Na-amaze lang ako when I found out na they devote more than 8 hours every day para lang mag-train for dancing. Tapos talagang kitang-kita mo na talagang pinaghihirapan nila yung ginagawa nila. Sino sa inyong gustong mag-Japan? Bakit gusto niyo mag-Japan? Maraming pera. Makikita mo si Janine na para siyang nanay or para siyang ate nitong mga batang ito. Tapos palagi niya sa akin sinasabi na kapag tinitingnan daw niya yung mga batang to, iniisip daw niya yung nanghihinayang daw siya doon sa talent, nanghihinayang daw siya doon sa sipag at pagpupursige nitong mga taong to. Kasi hindi niya mapaalis sila papunta ng Japan. Gusto ko pong magpasalamat kay Ate Janine kasi po marami na po siyang isinakripisyo para po sa grupo namin. Nagawa niya po kaming tulungan. Sa akin po, number 1 na po. Hindi po ako marunong sumayaw dati, pero ngayon po pinagtsatsagaan niya po ako. Marami po kasi nakakabiyahe na iba mga fake yung papeles. So doon nag-start din yung mga, tsaka nagkaroon ng issue ng prostitution sa Japan. So ang malungkot, sila tong talagang sumasayaw, sila yung hindi nag-biyahe. Sino naman ang matagal nang nagtatry mag-Japan pero hindi pa rin nakakapag-Japan? Nagtatawanan lang very light yung grupo. Pinakilala nila sa akin si Chona. Ilang years ka nang nag-try mag-apply for a visa? Hindi ko na po mabilang. Ano, hindi mo na mabilang? Dami po. Sa dami. Ano, mahigit 10? Apo. Mahigit 10 beses? She started crying. Sabi niya, kasi daw, yung, siguro naghalo-halo na rin yung frustration niya, at saka yung pasasalamat na rin niya kay Janine, at saka yung pangarap niya, naghalo-halo na. Oh my God! Ay, Diyos ko po! Hanggang kailan ka mag-try, mag-audition at sumayaw? Hanggang doon dito po ako, tsaka kung kaya ko pa po. Naku, ito talaga yung gambate. Japanese yun. Pagpupursige. Yan. Dumaan ako dito sa studio. Paalam na ako sa mga dancers, sa mga staff ko. Ngayon, papunta na ako ng airport. Pabalik na ako sa Japan. Ngayon, kaya bumabalik ako ng Japan, nag-a-apply ako for a permanent visa. At meron kaming family friend na meron pa rin club sa Japan, na every time na napupunta ako doon, tumutulong-tulong ako doon sa club nila. Naisip ko na kailangan din nilang matuto. Nagtarating ang panahon na sa kanila rin naman mapupunta tong dance group na to. Kung noon sana kami nagkakilala pa, 10 years ago, na madali kumuha ng visa, maluwag ang Japan, sana magkakasama kami noon pa. Actually, kinakabahan na ako. Nalalamig na nga kami kasi first time kong mag-audition ng solo ko.